Nagbabala si US President Trump na puputulin niya ang federal funding sa mga lugar na may tinatawag na sanctuary jurisdictions. Bumuelta naman ang mga Democratic leader kaugnay dito. Yan ang agenda report ni US correspondent Len Almadin Thornhill. Simula February 1, plano ng Trump administration na putulin ang federal funding para sa mga states at cities na nililimitahan ng pagkikipagtulungan sa Federal Immigration Enforcement. Inihayag ni President Trump ang plano noong Martes sa Michigan, kung saan inakusahan niya ang mga tinatawag na sanctuary jurisdictions na umano'y pinoprotektahan ang mga kriminal at ikiniit na ang pagbabawas ng pondo ay magiging malaki. No country can afford to take in millions of people, pay for their education, their health care, their hospitals. You just can't do it. And we all have a heart, you can't do it. But many of those people are murderers. They're people released from jails, prisons, mental institutions, insane asylums. Ang sanctuary policies ay mga patakaran ng ilang lokal na pamahalaan na nililimitahan ng pagkipagtulungan sa ICE para ma-encourage ang mga immigrants na mag-report ng krimen at kumuha ng mga serbisyo ng walang takot. Ang hakbang na ito ay nakakatanggap na ng pushback mula sa mga Democratic leaders sa California, New York at New Jersey. Sa isang social media post, sinabi ni New York City Mayor Zoran Mamdani na hindi raw ipagpapalit ng lungsod ang mga prinsipyo at batas nito kapalit ng federal funding at tuloy ang New York City sa pagprotekta sa mga residente nito. Samantala, kinutya ni California Governor Gavin Newsom ang banta ng Pangulo. Sinabing sinubukan na ito ni Trump dati at natalo na sa korte. Dagdag pa niya na block na rin ng mga federal judge ang mga kaparehong hakbang noong Trump's first term in office. Sa Bergenfield, New Jersey, sinabi ni Mayor Arvin Amatorio na marami ang maaapektuhan pag nabawasan ng serbisyo anumang political affiliation. Whether it's considered to be a Republican town or a red town or a blue town, the impact is the same. So, in my opinion, that's counterproductive. But, as municipality, we will do whatever we can do, for us to provide the services to our residents and to our people. Ayon sa mga legal experts, hindi basta-basta pwedeng putulin ng federal government ang pondong inaaprubahan ng Kongreso. Gayunpaman patuloy ang panta ng administrasyon sa pagputol ng pondo para sa food assistance, childcare at Medicare. When you cut the funding, you're not correcting the policy, but you are actually cutting the services. Hindi tinukoy ni President Trump kung alin sa mga programa ang posibleng maaapektuhan. Sa ngayon, wala pang opisyal na federal funding na napuputol. Pero inaasahang hahantong ito sa mga legal na laban kapag itinuloy ang plano. Para sa agenda, Len Almadin Thornhill, Billionaire News Channel, Bergenfield, New Jersey. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.